ang C949. Sagot ito ng China sa matagal ng tanong sa aviation. Ang Concorde ay dinala sa museo at iniwan. Rest in peace sa pinakamagaling. Ngayon, ang tanong ay kaya ba nating lumipad ng mas mabilis sa tunog nang hindi nabibingi ang tao sa lupa? Sa papel, ang C949 ay isang halimaw. Pinag-uusapan natin ang cruise speed na Mach 06 at saklaw na 11,000 km na 50% mas malayo kaysa Concorde. At ang pinakamahalaga, isang sonic signature na tinatarget sa 83.9 na perceived decibels lamang. Sa madaling salita, ang tunog ng Concorde ay parang kulog sa taas ng bahay. Pero sinasabing kasing lakas lang ito ng hairdryer sa kabilang kwarto. Kung tama ang specs, hindi lang ito karaniwang eroplano. Kung sino mang umabot sa supersonic flight, mapapaikli niya sa 5 oras ang dating 10 oras na biyahe mula Shanghai hanggang London. Malamang mamamayani sila sa aerospace industry sa susunod na siglo. Tinatangkang gawin ito ng National Aeronautics and Space Administration gamit ang X-50-9. Ang mga startup tulad ng Boom Supersonic ay mabilis na ginagastos ang kanilang venture capital. Sinusubukang gawin ito gamit ang Overture. Ang mga inhinyero ng COMAC, pag-aari ng gobyerno ng China, ay hindi iniintindi ang mga shareholder o quarterly na ulat. Mayroon silang napaka-espesipikong deadline, tinatarget nilang magsimula ang serbisyo pagsapit ng 49 na siya ring ika-100 anibersaryo ng People's Republic of China na tiyak na hindi nagkataon lang. Kaya ang malaking tanong ay, simple lang, ito na nga ba ang jet na magiging kinabukasan ng paglalakbay? Ito na ba ang unang supersonic plane na nakasolve sa physics problem gaya ng ingay na naging sanhi ng pagka-phase out ng Concorde o isa lang itong punto? 6, pangregalo ba ito sa birthday? Prestihiyosong propaganda lang ito para magmukhang maganda sa poster, hindi talaga para sa totoong nagbabayad na pasahero. Para maintindihan kung bakit ginagawa ng China ang bagay na ito, una sa lahat, mag-usap muna tayo tungkol sa Concorde, pwede ba? Sa loob ng 27 taon, ang Concorde ang walang kapantay na hari ng himpapawid. Mula London hanggang New York, maaari kang maglakbay ng wala pang 3.5 oras sa bilis na Mach habang umiinom ng champagne. Isa itong himala ng teknolohiya, pero sa usaping pang-ekonomiya, isa rin itong sakuna. Naaalala ko nung bata ako, lumilipad ang Concorde sa London at nalulungkot ako na hindi ko ito nasakyan. Hindi lang problema na parang rocket kung gumamit ito ng gasolina, ang problema rin ay ang ingay. Ang sonic boom nito ay umaabot ng mga 105 hanggang 110 decibels. Kapag dumaan ang Concorde ng supersonic sa itaas, parang malakas na pagsara ng pinto ang tunog sa lupa. Sobrang istorbo nito kaya ipinagbawal ng United States at iba pang mga gobyerno ang paglipad ng supersonic sa ibabaw ng lupa, kaya napilitan itong dumaan lang sa mga ruta sa karagatan. Dahil sa pagbabawal na iyon, halos napatay ang merkado. Kasama ang trahedya sa tausan at pagbagsak ng industriya matapos ang 11. Tapos na ang pangarap. Nagretiro ang Concorde noong 2003. Simula noon, wala ng supersonic na lipad. Pinatunayan ng Concorde na posible ang supersonic na eroplano, ngunit masyado silang maingay, marumi, at mahal para magtagal. Kung gusto mong maibalik ang supersonic na paglalakbay, ayusin mo muna ang boom, kaya dapat mo itong maintindihan. Kapag lumilipad ang eroplano, nagtutulak ito ng hangin at lumilikha ng pressure wave. Parang alon ng bangka sa tubig na di agad nawawala habang bumibilis. Nagkapatong-patong ang mga yon sa harap ng eroplano at naging malakas na shockwave o Mach cone. Kapag napadaan sa iyo ang cone habang nasa lupa ka, maririnig mo ito bilang malakas na putok. Matagal na itong pinag-aaralan ng National Aeronautics and Space Administration. Ang solusyon ay ang X-59 Quest. Eksperimental na eroplano ito na dinisenyo para pahabain ang shockwave, ginagawang mas mahihinang sunod-sunod na pulso ang tradisyonal na N-wave boom. Ang target ng National Aeronautics and Space Administration ay isang sonic thump na may 75 perceived decibels, katulad ng lakas ng pagsara ng pinto ng kotse. Kung hindi mapansin ng tao ang boom, maaaring alisin ng mga regulator ang pagbabawal sa supersonic flight sa lupa. Sinusubukan ng China na lampasan iyon at medyo nag-aalala ang mga Amerikano. Hindi na lang ito eksperimento sa agham, kundi karera na rin. Nariyan ang American startup na Boom Supersonic. Ang Overture jet ay may bilis na Mach 07. May kapasidad na 64 na pasahero at planong ilunsad sa huling bahagi ng 2020. Sa aviation startup, laging nagbabago ang schedule. Astig kung makalipad tayo ng supersonic bago matapos ang dekada. Bibili talaga ako ng tiket.
Sa kabilang panig naman, meron kang X-59 ng National Aeronautics and Space Administration, pero tandaan, ang X-59 ay hindi isang airliner. Isa lang itong testbed at hindi ito kailanman magdadala ng pasaherong nagbabayad. Gumagawa lang ito ng datos para kumbinsihin ang FAA na baguhin ang mga patakaran. Nandyan din ang China. Hindi lang sa disenyo ng eroplano, umaasa ang C-49 para bawasan ang ingay. Batay sa Flight Global, pinag-aaralan ng COMAC ang boomless cruise na gumagamit ng atmospheric refraction para itaas ang shockwaves at di tumama sa lupa. Boom supersonic. Malinaw ang Chief Executive Officer na si Blake Scholl. Ito ay isang karera. Habang abala ang kanluran sa regulasyon, tuloy-tuloy na ang China SH. Pero bakit? Bakit ba ganun na lang ang kagustuhan ng China na mauna sa isang teknolohiyang kilalang nabigo noon? Noong huling subukan natin ito, para masagot yan, kailangan mong tingnan ang pangmatagalang plano ng COMAC. Itinatag ang Commercial Aircraft Corporation of China noong 2008 para wakasan ang pagdepende ng China sa Boeing at Airbus. Nagsimula sila sa maliit, ginugol nila ang maraming taon sa pagtrabaho sa RJ-1, isang regional jet na inabot ng 15 taon bago nila napaganda. Sumunod ang Siyam-11, isang narrow body na katulad na kakumpetensya ng 737 at A320. Lumilipad na ito sa China at may mga pasahero na kahit may pag-aalinlangan ang Western regulators. Sunod, ang C-129 ay wide-body long-haul jet na solo nang dinidevelop ng China matapos umatras ang Rusya. Makikita sa internal roadmap ng COMAC na may hagdan dito. Ang Siyam-11 ay para sa ngayon, ang C-129 ay para sa dekada 2030 at ang C-149 ang pinakapremyo para sa dekada 2040. Malaki ang domestic market ng China na may 130 milyong biyahe ng pasahero noong 2024 pa lang. Sapat ang pasahero para paliparin ang eroplano, pero ang C-149 ay mahalaga rin sa pambansang estratehiya, hindi lang sa ekonomiya. Para sa ika-100 taon ng People's Republic, nagtakda si Pangulong Xi Jinping ng mga layunin para sa world-class na militar at pambansang pagbabagong sigla. Noong panahong iyon, kung Beijing ka at nais mo ng simbolikong proyekto na nagpapakita ng pag-usbong, ang sariling supersonic airliner ay kasing halaga ng base sa buwan at ika-6 na henerasyong fighter jets. Isa itong pahayag na hindi na lang basta kinokopya ng China ang teknolohiya ng kanluran kahit na ginagawa pa rin nila tulad ng nabanggit nating kopya ng The 37, nalalampasan na nila ito sa loob ng tahimik na supersonic jet. Sige, himayin natin ito para malaman ang tunay na panukala ng COMAC. Kung parang brochure ang mga lumabas na dokumento at concept studies, ang C-149 ay halimaw sa inhinyeriya. Makinang dinisenyo para mag-cruise sa Mach 0.617 sa taas ng mga 16,000 metro o higit 52,000 talampakan. Mas mataas sa tipikal na rutang pangkomersyal. Ang mahalagang balita rito ay ang abot. Target ng C-149 ang 11,000 kilometro habang ang Concorde ay hanggang 8,200 kilometro lang. Ang dagdag na 50% ang kaibahan sa pagitan ng hirap makarating mula London sa New York at komportableng paglipad mula Shanghai sa Los Angeles o Beijing sa Paris nang walang tigil. Mga 21 metro ang haba nito na may pakpak na 22 at kalahating metro ang lapad. May mababang pakpak ito na nakatagilid, harapang canard para kontrol, V-tail sa likod at 2 makinang nasa ibabaw ng hulihan ng katawan. Para mailarawan ito, kunin mo ang isang Boeing 37 na malamang ay nasakyan mo na ng ilang beses bilang karaniwang maliit na eroplano at pahabain mo ito hanggang magmukha itong isang pilak na espada. Pero sa loob, hindi ito siksikan ng 100 tao, mga tao. Ang pangunahing disenyo ay para lamang sa 28 hanggang 48 business class na upuan. May chismis tungkol sa mas malaking bersyon na may 168 upuan. Ngayon, mabilis at malayo ang abot nila, pero walang silbi kung bawal lumipad sa lupa. Kaya paano mo gagawing tahimik o sapat na tahimik ang isang supersonic jet? Ayon sa disenyo, ginagawa ng COMAC ang lahat sa aerodinamika para masolusyonan ang problema, kabilang ang paggamit ng reverse chamber sa eroplano. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay ang gitnang bahagi ng eroplano ay may uka, bahagyang nakalubog papaloob. Ang kakaibang hugis na ito ay nakakaapekto sa pagbuo at pagsanib ng mga shockwave habang dumadaloy ito sa katawan ng eroplano. At pagkatapos, nandyan pa ang ilong ng eroplano. Mahaba at tahimik itong konong tulis na dinisenyo para hatiin ang shockwave sa mas maliliit na pulso.
Sa likod, may bahagyang umbok malapit sa buntot at may mga hinubog na takip sa paligid ng mga makina. Ngayon, ang layunin ng lahat ng komplikadong hugis na ito ay pigilan ang mga shockwave na magsanib-sanib at maging isang malaking N-wave na nabanggit natin kanina. Maaari mong isipin ito sa ganitong paraan. Ang tunog ng Concorde ay parang pagbagsak ng isang mabigat na bowling ball sa hangin. Sinusubukan ng Siyam 49 gawing mahabang kadena ng maliliit na bato ang kanilang bowling ball. Ayon sa simulation nila, gumagana talaga ito. Ang unang disenyo ay naglabas ng tunog na higit 105 desibel, parang tunog ng konkretong bagay. Gamit ang ilong na spike, reverse camber at mga umbok sa buntot, nababaraw nila ito sa 4 na desibel sa lupa. Dito na papasok ang mahiwagang numero ng hairdryer. Pero ang paghubog ng metal, kalahati lang ng laban. Ang isa pa ay lokohin ang atmosfera. Ang C949 ay ginawa para gamitin ang phenomenon na Mach cut-off. Parang Top Gun ang tunog, pero refraction lang yan. Mas mabilis ang tunog sa mainit kaysa malamig na hangin. Karaniwang mas mainit ang hangin sa lupa kaysa sa hangin sa 50,000 talampakan. Habang bumababa ang shockwave mula sa eroplano, tinatamaan nito ang mainit na hangin kaya lumilihis at umaakyat. Kung lilipad ka sa tamang bilis at tamang taas, maaari mong mapaikot ng husto ang mga shockwave na hindi talaga sila tumatama sa lupa. Gumagawa sila ng shadow zone sa ilalim ng eroplano. Binanggit ng COMAC ang paggamit nito para sa boomless cruise mula Mach 1 hanggang 1.7. Alam ng National Aeronautics and Space Administration at Boom Supersonic na gumagana ang pisika. Sinusubukan ng C949 baguhin ang tunog ng boom at itago ang natitira sa itaas ng atmosfera. Ngayon, syempre, ang pagpapanatiling balanse ng eroplano habang ginagawa nito ang mga aerodynamic na teknik na ito ay nangangailangan ng medyo matitinding hakbang. Ang C949 ay parang lumilipad na tangke ng gasolina. May 7 tangke sa pakpak at katawan na kayang magdala ng halos 2,000 kilo ng gasolina. Habang nasa biyahe, kailangang ilipat-lipat ng eroplano ang gasolina para mapanatili ang tamang sentro ng grabidad nito sa mababang bilis. Mas mainam ang bigat sa unahan para sa katatagan, pero sa Mach 07, ilipat ito sa likod para sa tipid sa gasolina. Umaasa ang COMAC sa AI-driven fly-by-wire system para mapanatiling matatag ang lahat. Ina-adjust ng control software ang flap at kanon hanggang 100 beses bawat segundo para makasabay sa aerodynamics. Mapupunta tayo sa mga makina na hindi pa tiyak ngayon. Ang konsepto ay 2 adaptive cycle turbofans. Mga makinang kayang baguhin ang airflow geometry habang lumilipad. May eco mode sila para sa efficient na paglalakbay at low boom mode para mababa ang exhaust velocity. Sa papel, perpekto ang makina ng C949, pero sa realidad, hindi ito umiiral. Tinututukan ng Tsina ang mass production ng CJ1000 as subsonic engine para palitan ang Western engines sa C919. Mula sa hirap kopyahin ang A80's turbofan hanggang sa paggawa ng unang commercial adaptive cycle supersonic engine sa mundo. Malaking talon yan, pero kung may gagawa, Tsina na siguro. Yung mga nasa likod ng papel, hindi basta sumusuko sa sagot. Ang pangunahing aerodynamicist ay si Wu Daiwei, award-winning na inhinyero sa COMAC. Sinusuportahan siya ng malaking ekosistema ng pananaliksik ng Northwestern Polytechnic University at Aviation Industry Corporation of China. Nakagawa na sila ng maraming papel tungkol sa inverse design at wave interference. Para kina Wu at mga kasamahan niya, hindi lang ito akademikong ehersisyo. Sa literal na pagtatapos ng kanilang papel, sinabi nilang ang mananalo ang magtatakda ng ebolusyon sa ika-21 siglo at buo ang kanilang intensyon na ang mananalong iyon ay maging Tsino. Bakit maaaring mangyari o hindi mangyari ito? Kaya meron tayong eroplano na karamihan ay umiiral lang sa computer, umaasa sa mga makinang hindi pa nagagawa at kokontrolin ng AI na hindi pa rin umiiral. Kung ito ay isang Western startup. Ito na yung bahagi kung saan sasabihin ko na mauubusan sila ng pera dahil walang naniniwala na magagawa nila ito at pagkatapos ay mawawala na lang sila at hindi na muling maririnig pa. Hindi startup ang COMAC kaya posible ito. Una, malawak ang saklaw. Noong 2024 halos 700 at 30 milyong pasahero ang inihatid ng airline sa Tsina. Malawak ang lokal na merkado. Nabigo ang Concorde dahil isa lang ang ruta nito, London, New York. Kung hindi ma-certify ang Siyam 49 para lumipad sa Los Angeles o London, hindi naman mahalaga iyon. Pwede itong gamitin ng Tsina para lumipad mula Beijing, Shanghai o Guangzhou papuntang Urumqi, Singapore o Dubai.
May sapat silang pangangailangan, kaibigang kapitbahay, at pera para mapuno ang mga biyahe nang hindi humihingi ng pahintulot sa FAA. Ang proyekto ay konektado sa Made in China, 25 Roadmap at Civil Aviation Administration of China, 2,050 na estratehiya. Layunin nating magtayo ng world-class aviation hub pagsapit ng kalagitnaan ng siglo. Kung handa kang magsubsidiya ng 30 taon para maganda sa litrato sa ika-100 anibersaryo ng bansa. Ang karaniwang ekonomiya parang nawawalan na ng halaga. Isa pang kalamangan ng China ay ang regulasyong mas maluwag. Sa United States, ipinagbabawal ng FAA ang sibilyang supersonic na lipad sa lupa. Kahit tahimik ang eroplano, pag nabasag ang sound barrier, lumalabag ka pa rin sa batas. Ang patakarang iyan mula 1,973 at ang pagbabago nito ay bangungot sa burokrasya. Iba ng kaunti ang sistema sa China, kahit sumusunod ang Civil Aviation Administration of China sa pandaigdigang patakaran sa kaligtasan. May kapangyarihan silang gumawa ng supersonic corridor sa mga liblib na lugar gaya ng Inner Mongolia o Disyertong Gobi at sabihing doon sila magpapalipad ng supersonic kaya dapat tanggapin na lang. Sabi ng COMAC gusto nilang normal lang ang ingay sa take-off. Pero habang cruise phase, sapat na raw ang mahina lang na tunog. Totoo, nakakaintriga rin isipin yun. Kung sinabi ng City Council na makakarinig kayo ng mahinang tunog ilang beses sa araw, pero pwede kayong makalipad sa kabilang panig ng mundo sa 5 oras, papayag ba kayo? Siguro, depende kung magkano ang tiket. Pangatlong dahilan ay seryoso ito dahil totoo ang basehan ng teknolohiya. Simula 2020, maraming universidad sa China ang gumagawa ng peer-reviewed na pananaliksik sa low-boom aerodynamics at hindi sila nagsisimula sa wala. Malaki na ang lamang ng China sa high-speed military tech. May mga pribadong kumpanyang gaya ng Space Transportation na sumusubok ng Match Force space plane na Yangjing. Mas maaga pa kaysa Estados Unidos ang hypersonic weapons program nila. May parehong wind tunnels at computational fluid dynamics tools na gamit sa pagdisenyo ng hypersonic gliders para sa militar, nakapaki-pakinabang. Kung maisip mong subukan ang supersonic jet. Pero bago tayo mag-ipon ng tiket papuntang Shanghai, kailangan nating tingnan ang mga higanting pulang bandila na iwinawagayway ng matindi sa proyektong ito. Dahil marami sa mga ito at hindi sila mga bandila ng China. Tandaan ang Mach cutoff trick sa physics, kung saan tumatalbog ang boom sa atmosfera at sensitibo sa lagay ng panahon, parang Goldilocks zone. Kung magbago ang temperature gradient o ang hangin, hindi nagagana ang physics at tatama ang boom sa lupa. Hindi pwedeng magpatakbo ng scheduled airline base lang sa magandang panahon. Pati ingay, kahit X-59, target ay 75 decibels. Ang C949 ay tinatarget ang 84, na parang maliit lang ang diferensya, pero malaki talaga ang pinagkaiba. Maaaring magdesisyon ang mga regulator na ang 4 decibels ay masyado pa ring nakakainis para sa mga taong gustong matulog kahit ano pa ang sinasabi ng brochure. Pangatlo, nandyan ang kaligtasan. Nabanggit natin kanina ang AI flight controls. Kailangang siguraduhin ng mga certification authorities na 100% ligtas ang eroplano. Na mapapatunayan na ang neural network ay hindi, mag-hallucinate at biglang baliktarin ang eroplano. Isa iyang certification nightmare na wala pang nakakahanap ng solusyon. Pagkatapos, nandyan pa ang usaping ekonomiya. Ang supersonic flight ay malakas gumamit ng gasolina, sobrang daming gasolina. Simple lang ang pisika niyan. Tumataas ang drag malapit sa bilis ng tunog. Kahit may adaptive engines, mas malaki pa rin ang konsumo ng gasolina kada pasahero kaysa sa subsonic jet. Ayon sa COMAC, 5 milyong pasahero kada taon lang ang global market, halos 1% ng lahat ng biyahero. Hindi ito parang pagsakay lang ng bus o paglipad sa isang 37. Parang pagsakay ito sa isang Ferrari. Isa itong premium na niche at para lang talaga ito sa mga sobrang mayayamang tao at dito na papasok ang usapin ng klima. Plano ng China ang berdeng pag-unlad ng aviation para maging carbon neutral. Hindi magandang halimbawa ng sustainability ang Mach 0.7 na commercial jet, hindi ba? Kung bumalik ang supersonic travel habang pressured ang aviation industry na mag-decarbonize, maaaring mas madali pa ang political issues ng Concorde noon kumpara ngayon. Sa huli, tingnan natin ang timeline. Ayon sa COMAC roadmap, si Xiam, 20 sa late 20s, si Xiam 30 sa 30s, at si Xiam 40 sa 24. Tingnan natin ang track record. Ang si Xiam 11 ay tumagal ng mahigit isang dekada bago nagamit lampas sa plano. Si Xiam 20 ay nasa design phase pa rin. Kaya mukhang So 49 na ang pinaka-optimistikong senaryo.
Mahilig ang China sa pangmatagalang plano at kung may magtitiis ng 30 taon dito, ito ay ang COMAC. Minsan nahuhuli sila, pero bihira sumuko, tahimik lang. Sana tayo? Iiwan ba tayo? Ang C-Siyam 49 parang multo. Detalyadong plano ito at may hard drive ng ghost simulations na mukhang promising, pero wala pa ring lumilipad na prototype. Nasa pagitan ito ng posibleng gawin at nang nagawa na, at malaki ang agwat doon. Para mangyari ito, kailangan ni COMAC lutasin sabay-sabay ang mga pinakamahirap na problema sa aerospace engineering. Dapat nilang i-master ang low boom shaping na epektibo sa totoong mundo at gawing perpekto ang Mach cut-off flight paths na hindi umaasa sa ideal na panahon. Kailangan nilang gumawa ng bagong adaptive cycle engines at i-certify ang isang AI flight control system na kayang kontrolin ang eroplano kahit hindi balanse gamit ang paglipat ng gasolina sa fuselage para maging pantay. Anumang ganitong problema pwedeng magpatigil sa buong programa. Pero sa estratehiya, masyadong makabuluhan ang eroplano na ito para balewalain. Tugmang-tugma ito sa kwento ng China 49. Sakto ito sa pattern ng isang umuusbong na superpower na gustong lampasan ang mga kasalukuyang nangunguna gaya ng Boeing at Airbus, imbes na basta lang sila gayahin. Maaaring hindi na magamit ang C949 at manatili na lang itong maliit na bahagi ng kasaysayan ng abyasyon. Pero kung babalik man ang mga supersonic na airliner, malamang na ganito ang magiging itsura nila. At sa kung saan mang laboratorio sa Shanghai o Xi'an, pinapanood ni Wu Daiwei at ng kanyang team. Pinapanood nila ang paglabas ng National Aeronautics and Space Administration ng X-59. Pinapanood nila ang boom supersonic habang nagsasagawa ng mga pagsubok sa Mojave. Alam nila na habang abala ang kanluran sa regulasyon sa ingay at pondo, may 30 taong mandato silang manalo. Salamat sa panonood.